Bago pa man ang lahat ng pagmumura at pang-aalipusta ng aking biyanan na naghain sa akin ng mga tirang tuyong torta, isang ministro ang biglang dumating at pinatigil ang selebrasyon. Yumukod siya sa akin ng may paggalang at ibinunyag ang sikreto ng aking tunay na pagkatao na nagpasabog sa lahat ng pagpapanggap at kasinungalingan. Bago pa man natin simulan ang kwento, mangyaring mag-comment kayo kung saan kayo sa mundo nagbabasa nito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maibahaging kapanapanabik na kwento. Sa umagang iyon, ang amoy ng bawang at mantika ay kumalat sa maliit na kusina na halos 2 metro por 3 metro lamang. Ako, si Nena, ay pinunasan ang pawis sa aking noo habang niluluto ang aking signature dish, ang tortang talong. Sa lumang mesa na halos nagbabalat na ang pintura, si Tonyo, ang aking asawa, ay masayang nilalamon ang kanyang almusal. "Ikaw talaga, Nena, ang pinakamagaling magluto," bati niya sa akin habang nakasuot ng kanyang lumang t-shirt na may mantsa ng grasa. Hindi siya kailanman nagreklamo. Si Tonyo ay isang masipag na mekaniko na nagtatrabaho sa kanyang maliit na repair shop sa kanto. "Sige, ubusin mo na, para may lakas ka sa trabaho," sagot ko habang sinasalinan siya ng mainit na kape sa baso. Malungkot na tumingin si Tonyo sa akin. "Pasensya ka na, mahal. Mahina talaga ang kita ngayong buwan. Hindi ko pa rin mabili ang bagong damit na gusto mo. Siguro napapagod ka na sa bahay." Ngumiti ako sa kanya ng may pagmamahal at hinaplos ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, mahal. Darating din ang biyaya. Ang mahalaga ay magkasama tayo at malusog." Pagkatapos mag-almusal, hinalikan ako ni Tonyo sa noo at umalis sakay ng kanyang maingay na motorsiklo na bumasag sa katahimikan ng umaga. Pagkaalis niya, dahan-dahang nawala ang ngiti sa aking labi. Tinanggal ko ang aking apron, naghugas ng kamay, at pumasok sa aming kwarto. Sa ilalim ng kama, kinuha ko ang isang maliit na itim na maleta na may fingerprint scanner. Nang bumukas ito, iniluwal nito ang isang ultra-thin na laptop na may logo ng isang prestihiyosong tech company na ang presyo ay katumbas ng 3 bagong kotse. Binuksan ko ang laptop, isinuot ang wireless earphones, at agad na lumabas sa screen ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng formal na damit na mukhang balisa sa isang marangyang conference room. "Magandang umaga, Ma'am Elena," bati ng lalaki, na si G. De La Cruz, ang CEO ng Puso ng Pilipinas Foundation, isang malaking organisasyon na nagtataguyod ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga mahihirap sa buong bansa. "Magandang umaga, G. De La Cruz. Kumusta ang mga ulat tungkol sa malusog na puso feeding program sa Mindanao? Gusto kong siguruhin na walang korupsyon sa pondo," sabi ko sa isang matatag at seryosong tono, ibang-iba sa Nena na nagluluto ng tortang talong kanina. Oo, hindi alam ni Tonyo, lalo na ang pamilya ni Aling Linda, na ako ang tunay na nagmamay-ari ng Puso ng Pilipinas Foundation. Ayon sa kanila, ako ay isang ulilang walang trabaho na mapalad lang na napangasawa si Tonyo. Hindi nila alam na ang Puso ng Pilipinas Foundation ay ang pamana ng aking yumaong ama at ako ang tanging tagapagmana at tagapamahala. Pinili kong mamuhay ng simple dahil pagod na ako sa mga taong lumalapit lamang sa akin dahil sa pera. Kay Tonyo, nakita ko ang tunay na pagmamahal. Ang pera ay maaaring kitain, ngunit ang katapatan ay isang bihirang bagay. Lahat ay naayos na ayon sa inyong utos, ma'am. Naghihintay na lamang kami sa huling pirma ng kinauukulang ahensya, ulat ni G. De La Cruz. "Magaling. Ipagpatuloy ninyo ang inyong trabaho." Isinara ko ang laptop at malalim na bumuntong hininga. Para sa akin, mas madaling pamahalaan ang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian kaysa harapin ang aking biyanan. Tanghali na, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang nagsasampay ako ng damit sa aming bakuran, isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng sirang bakod ng aming inuupahang bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kung sino ang bumaba. Si Aling Linda, ang aking biyanan, ay bumaba na nakasuot ng malaking salamin. May imitation leather bag na nakasabit sa braso, na tila isang sosyalera, at may mukha na tila nakakita ng nakakalasong hangin sa paligid ng aming bahay. "Aling Linda, bakit hindi po kayo nagpasabi na dadating kayo?" bati ko, habang nagmamadaling halikan ang kanyang kamay. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Tila natatakot na mahawa ng anumang sakit, ang kanyang mga mata ay umikot sa dingding ng bahay, na nagsisimula ng magpakita ng mantsa ng ambon. Kung sinabi ko, "Siguradong tatakasan mo ako. Ang init dito. Ang bahay na ito ay parang pugad ng kalapati."
Masikip at nakakainis. Bulong niya, pumasok ng walang paalam. Huminga na lamang ako ng malalim at sinundan siya. Upo po kayo, Aling Linda. Ipaghahanda ko po kayo ng inumin. Dali-dali akong pumunta sa kusina, nagtimpla ng kape, at dinala sa sala. Tiningnan ni Aling Linda ang baso ng may paghamak. Mura namang kape. Ito lang ang ibibigay mo sa biyanan mo, Nena. Kung sa bahay ni Leticia, ang paborito niyang anak, ang kapatid ni Tonyo, na lagi niyang ipinagyayabang dahil napangasawa nito ang isang mayamang negosyante. Yumuko ako. Pasensya na po, Aling Linda. Ito lang po ang meron kami. Walang utang na loob. Biglang pinalo ni Aling Linda ang mesa sa harap niya, kaya natapon ng kape. Ano ba ang ginagawa mo buong araw sa bahay? Humilata at naghihintay ng pera mula sa anak ko. Si Tonyo ay lalong pumapayat, umiitim ang balat, at halos mamatay na sa pagtatrabaho sa repair shop, habang ikaw ay nabubuhay ng parang reyna. Dapat ay pinakasalan ni Tonyo ang anak ng aking kaibigan na isang opisyal ng gobyerno, hindi isang parasitong tulad mo. Ang mga salitang iyon ay matalim. Tumusok direkta sa aking puso. Kung gusto ko, maaari kong bilhin ang kanyang mayabang na bibig sa sandaling ito. Ngunit naalaala ko ang pagod na mukha ni Tonyo. Hindi ko gustong sirain ang relasyon ng aking asawa sa kanyang ina. Lagi po akong tumutulong kay Tonyo, Aling Linda. Nagtitipid po ako sa lahat ng aking makakaya. Mahinahon kong sagot. Aba, palusot. Nagdadala ka ng malas sa anak ko. Mula nang pakasalan ka niya, nanatili ang kapalaran ni Tonyo. Tingnan mo si Leticia. Ang kanyang asawa, si Ferdinand, ay na-promote bilang director sa isang malaking kumpanya. Maunlad ang buhay ni Leticia. Hindi tulad mo na puro problema lang ang dinadala. Nagpatuloy si Aling Linda sa kanyang pagmumura ng halos isang gabi na. Habang naliligo si Tonyo, ang aking cellphone na nasa kama ay patuloy na nagri-ring. Isang bahanang notifikasyon mula sa family WhatsApp group. Ang grupong tinatawag na ang masayang pamilya ni Aling Linda ay karaniwang tahimik. Ngunit ngayong gabi ay puno ng aktibidad. Binuksan ko ang mga mensahe. Nagpadala si Aling Linda ng isang digital na imbitasyon na may medyo makintab at gintong disenyo. Anunsyo niya. Sa darating na linggo, ang buong pamilya ay dapat pumunta sa aking bahay. Magkakaroon tayo ng family dinner at ipagdiriwang ang pag-promote ni Ferdinand. Bumili siya ng mga imported na luhong kasangkapan para sa bahay. Huwag kayong mawawala, lalo na ikaw, Tonyo. Huwag kang maglalagi buong araw sa iyong maruming repair shop. Nagtapos ang mensahe sa ilang mga mayabang na emoticon. Kumunot ang noo ko. Si Ferdinand, ang asawa ni Leticia. Sa pagkakaalam ko, si Ferdinand ay nagtatrabaho sa isa sa mga sangay ng aking foundation na nakabase sa Cebu. Ang kanyang suweldo bilang middle manager ay disente, ngunit hindi ito sapat upang makabili ng mga luhong imported na kasangkapan para sa kanyang biyenan at lalo pa upang tustusan ang hedonistikong pamumuhay ni Leticia. Lumabas si Tonyo mula sa banyo, nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. Ano ang nangyari, Nena? Bakit seryoso ka habang nakatingin sa cellphone? Ang nanay mo, nag-organisa siya ng family dinner sa linggo para ipagdiwang ang bagong bahay. Sabi niya, inabot ko sa kanya ang aking telepono. Binasa ni Tonyo ang mensahe ng kanyang ina. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Malalim siyang bumuntong hininga at umupo sa gilid ng kama. Hay, isa na naman itong handaan. Siguradong magiging paligsahan lang ito ng pagpapamalas. Nena, nahihiya ako. Wala tayong pera para makapagdala ng disenteng regalo para sa nanay ko. Nang makita ko ang aking mapagpakumbabang asawa na lubhang pinipilit, ang aking pagmamahal sa kanya ay umapaw. Umupo ako sa tabi niya at inakbayan siya. Mahal, sige, pumunta tayo. Sa huli, ito ay kaganapan ng iyong pamilya. Tungkol sa regalo, bukas ay ipaghahanda ko ang paboritong lemon cake ng nanay mo. Ang mahalaga ay pumunta tayo upang ipakita na pinahahalagahan natin ang imbitasyon. Tiningnan ako ni Tonyo ng may luha sa mata. Lagi kang napakamatiisin, Nena. At alam ko na madalas na sinasabi ng nanay ko at ni Leticia ang mga masasamang bagay tungkol sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi pa rin kita mailabas sa sitwasyong ito. Shh! Huwag na nating pag-usapan iyan, sabi ko ng mahinahon. Sa loob-loob ko, ipinangako ko sa aking sarili na hindi magtatagal ang paghihirap ni Tonyo. Ngunit sa ngayon, hahayaan ko silang magtagumpay. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang abutin ng kayabangan ng pamilyang iyon. Kinabukasan, muling naging buhay ang family group chat. Sa pagkakataong ito,
Si Leticia ang bida. Nagpadala siya ng sunod-sunod na larawan. Isang branded na bag na may kapansin-pansing logo, isang solid gold bracelet sa kanyang pulso, at isang bagong SUV na nakaparada sa garahe. Salamat sa Diyos sa mga pagpapala ng isang mabuting asawa. Si Ferdinand ko ay hindi kailanman kuripot. Nga pala, nena, para sa handaan bukas, pakibantayan ang iyong pananamit ha. Huwag kang pupunta na nakasuot ng kupas na damit o shirt na may punit na collar. Nakakahiya kay Ferdinand. Dahil darating ang ilan sa kanyang mga kasosyo. Ayusin mo ang iyong hitsura. Hindi ka pwedeng lumabas na parang katulong sa bahay. Nasa ilalim nito ang isang voice note. Pinatugtog ko ito. Naririnig ang mahihinang tawa ni Leticia at Aling Linda sa background. Oo, totoo ang sinasabi ni Leticia. Kung wala kang disenteng damit, manghiram ka sa kapitbahay. Narinig ang mapanakit na boses ni Aling Linda. Sa halip na umiyak, ngumiti ako ng mapanukso. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri upang maikli at diretsyong sagutin ang mensahe. Sige, Leticia, susubukan kong maging maganda ang aking pananamit. Pagkatapos sumagot, iniwan ko ang cellphone at lumapit sa aking sikretong maleta. Binuksan ko ang laptop at direktang inaccess ang data system ng mga empleyado ng Puso ng Pilipinas Foundation. I-type ko ang buong pangalan ni Ferdinand. Ferdinand Reyes, Acquisition Director, Cebu Branch. Binuksan ko ang kanyang transaction history. Nakarehistro sa internal financial system na konektado sa audit ng kumpanya. Kumunot ang aking kilay nang makita ang sunod-sunod na walang kabuluhang numero. Mayroong napakakagulat-gulat na overprice sa isang proyekto ng pagkuha ng materyales sa nakalipas na 3 buwan. Bilyon-bilyong piso ang dumadaloy sa iba't ibang ghost suppliers na, kapag sinubaybayan, ay nagtatapos sa isang personal na account na nasa pangalan ni Leticia. Naglaro ng apoy sa sarili kong bahay, bulong ko. Nakatingin ako ng matalim sa screen ng laptop. Si Ferdinand, ang lalaking idinidiyos ni Aling Linda dahil sa tingin niyang matagumpay at mayaman, ay wala kundi isang maliit na empleyado na nagnanakaw ng pera mula sa aking foundation upang tustusan ang marangyang pamumuhay ng kanyang asawa at biyenan. Bukas, Leticia, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang suotin ang gintong bracelet na binili mula sa ninakaw na pera. Dumating ang inaasahang linggo. Mula pa umaga, abala ako sa kusina sa paghahanda ng pinakamahusay na lemon cake na dadalhin sa bahay ni Aling Linda, kahit alam kong sa huli ay marahil itatapon lang ang cake o ibibigay sa kanyang katulong. Gusto kong maging panatag si Tonyo na hindi kami darating na walang dalang regalo. Naligo ako at naghanda. Pumili ako ng simpleng peach-colored na damit na medyo kupas na sa kakalaba na ipinares sa isang matching na scarf, walang masyadong makeup, kaunting pulbos at lip balm lang. Isinuot ni Tonyo ang pinakamagandang shirt sa kanyang aparador kahit medyo punit na ang mga cuffs. Habang naghahanda kami para umalis, ang aking espesyal na telepono na ang numero ay alam lamang ng 5 pinakamahalagang tao sa bansa ay matinding nag-vibrate sa loob ng drawer ng dresser. Sinulyapan ko si Tonyo na nagpapainit ng motorsiklo sa labas. Ligtas ako. Hello? Mabilis kong sinagot. Magandang umaga, Ma'am Elena. Isang malalim at autoritatibong boses ang sumagot sa kabilang linya. Si G. Valbuena, isang mataas na opisyal na may ranggong ministro na responsable sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng bansa. Ang kanyang karera sa politika ay sumikat salamat sa pagpopondo at sa henyong anonimong estratehiya ng Puso ng Pilipinas Foundation. Isa siya sa iilang tao sa gobyerno na nakakaalam ng aking tunay na pagkatao. Magandang umaga, G. Valbuena. Paano po ako makakatulong sa inyo? Bihira po kayong tumawag sa linggo, sagot ko habang ipinipit ang telepono sa pagitan ng aking tenga at balikat habang inaayos ang scarf sa salamin. Ma'am, kasalukuyan akong nasa inyong syudad para sa isang sorpresa na inspeksyon. Mayroong napakahalagang dokumento na may kaugnayan sa isang urban planning permit. Kailangan ko ang inyong pahintulot at direktang pag-apruba bago ko ito dalhin sa cabinet meeting bukas ng umaga. Maaari ba tayong magkita ngayon sandali? Tiningnan ko ang relo sa dingding. Ang family dinner ay magsisimula sa alas 10. IG. Valbuena. May family dinner po ako sa bahay ni Aling Linda ngayon. Hindi po ako makakapunta kahit saan hanggang matapos ito. Paano po kaya mamayang hapon? Narinig ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Mamayang hapon ay kailangan ko nang lumipad pabalik sa kapital, ma'am. Ang dokumentong ito ay lubhang kagyat,
Kung hindi po ninyo mamasamain, maaari po ba akong dumaan sandali sa lugar ng inyong family event? Ipinapangako ko po na hindi ako magtatagal. 5 minuto lang po ang kailangan ko para makuha ang inyong pahintulot. Ako po ay aangkop at kikilos ng normal. Nanatili akong tahimik sandali. Isipin na isang ministro ang nasa handaan ni Aling Linda ay katawa-tawa, ngunit ang mga usapin ng Estado at ng Foundation ay hindi maaaring maghintay. Sige po, G. Valbuena. Ipadadala ko po sa inyo ang address, ngunit tandaan po ninyo, huwag po kayong masyadong kukuha ng atensyon. Hindi alam ng pamilya ng aking asawa kung sino talaga ako. Naiintindihan po ba? Ma'am Elena, maraming salamat po. Ibinaba ko ang telepono, bahagyang nakangiti nang makita ang aking refleksyon sa salamin. Isang kupas na damit, walang alahas, handa nang pumasok sa lungga ng mga leon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi alam ng mga leon na kaharap nila ang kanilang tagapagsanay. Nena, handa ka na ba? Mahuhuli tayo. Magagalit ang nanay ko. Sigaw ni Tonyo mula sa bintana. Oo, mahal. Handa na ako. Sagot ko. Kinuha ko ang kahon ng lemon cake. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa likod ng motorsiklo ni Tonyo. Umikot ang mga gulong na nagdadala sa akin patungo sa isang dramatikong tagpo kung saan ang kayabangan ay malapit ng matapos. Ang lumang motorsiklo, mana pa sa yumaong ama ni Tonyo, ay huminto sa wakas na may tunog ng ubo mula sa tambutso. Pareho kaming bumaba sa tapat ng isang naglalakihang bakal na gate na 2 metro ang taas. Ang bahay ni Aling Linda, na dati ay isang simpleng tirahan sa labas ng syudad, ay ngayon ay naging isang 2 palapag na bahay na may klasikong estilong Europeo na may malalaking puting haligi. Lahat ito ay salamat sa kabaitan ni Ferdinand, ang kanyang paboritong manugang. Pinatay ni Tonyo ang makina. Tense ang kanyang mukha. Sa malawak na bakuran ng bahay ay mayroon ng pila ng mga makinang na kotse. Naroon ang pinakabagong SUV ni Ferdinand, ilang luhong sedan ng mga bisita, at iba pang family cars. Ang aming motorsiklo na may gasgas na body ay mukhang basura na nawawala sa gitna ng isang car show. Iparada niyo po sa labas. Sa loob po ay para lamang sa mga VIP na bisita, bungad ng isang inupahang security guard na nakasuot ng itim mula sa kabilang panig ng gate. Mapanghamak ang kanyang tingin, sinuri ang aming anyo mula ulo hanggang paa. Malalim na huminga si Tonyo, pinipigilan ang kanyang pasensya. Umikot siya kasama ang motorsiklo at ipinarada ito sa tabi ng isang medyo maputik na kalsada, malayo sa pangunahing entrada. Bumaba ako. Inayos ang aking kupas na peach-colored na damit at kinuha ang plastic box na naglalaman ng lemon cake na inihanda ko mula pa umaga. Tara na. Nena. Mahinahon na sabi ni Tonyo. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, tila naghahanap ng suporta. Pumasok kami sa gate. Ang harap na bakuran ay naging isang marangyang open-air party area. May isang tolda na pinalamutian ng ginto at puti, mga kristal na chandelier na inupahan para sa okasyon, at classical instrumental music na tumutugtog sa mga speaker. Sa isang sulok ng hardin ay mayroong isang maliit na fountain na bagong gawa. Sa gitna ng maraming bisita na nakasuot ng formal na kasuotan, si Aling Linda ay nakatayo na tila isang reyna. Nakasuot siya ng isang makinang na red lace dress na nababalutan ng sequins na ipinares sa isang silk shawl. Sa tabi niya, si Leticia ay hindi nagpahuli na nakasuot ng dark blue silk dress, nagpapakita ng isang diamond necklace at ang solid gold bracelet na punong-puno sa kanyang pulso. Si Ferdinand, na nakasuot ng perpektong suit, ay abala sa pakikipagkamay sa ilang kasosyo sa negosyo na sinadya niyang imbitahan upang ipagmayabang ang kanyang kayamanan. Nena, Tonyo, sa wakas ay dumating kayo. Ang matinis na boses ni Leticia ay bumasag sa usapan ng mga bisita. Lahat ng tingin ay agad na napunta sa amin. Sinuri nila ang aking anyo. Ang kupas na damit at ang simpleng plastic box sa aking mga kamay ay lumikha ng isang malungkot na kaibahan sa gitna ng dagat ng seda at alahas. Narinig ang ilang bulungan mula sa mga kaibigan ni Aling Linda. Iyan ang anak ni Aling Linda, ang nagtatrabaho sa repair shop, tama ba? Aba! Ang gulo ng hitsura niya. Ang asawa niya, bulong ng isang babaeng may pearl necklace. Lumapit si Aling Linda sa amin nang nagmamadali. Isang peking ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng paghamak. Aling Linda, dinalhan ko po kayo ng paborito ninyong lemon cake. Magalang kong sabi, inaalok sa kanya ang plastic box.
Kinuha ni Aling Linda ito, gamit ang dulo ng dalawang daliri. Tila may masamang amoy ang bagay. Tiningnan niya ang nilalaman sandali, at saka tinawag ang kanyang katulong. Ineng, dalhin mo ito sa kusina. Iwan mo sa counter para sa hardinero. Sumikip ang dibdib ko, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sa tabi ko, nakakuyom na ang kamao ni Tonyo na may tense na panga. Nanay, inihanda po iyan ni Nena mula pa umaga. Protesta ni Tonyo sa mahinang boses. Ay, Tonyo, ang mga bisita ko ay may sensitibong tiyan. Sanay sila kumain ng leche flan mula sa 5-star na hotel. Ayokong magkasakit sila dahil sa cake ng asawa mo. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Pumasok na kayo. Putol ni Aling Linda. Ikinakaway ang kanyang kamay upang itaboy kami na tila mga langaw. Pumasok kami sa buffet area. Ang amoy ng inihaw na karne, asparagus soup, at iba't ibang luhong pagkain ay lumutang sa hangin. Ang handaan ay malinaw na nagkakahalaga ng 10,000 piso, pera na dapat ay nasa kaban ng aking foundation, hindi ginugol sa paglustay ng pamilyang ito. Ngumiti ako sa aking sarili. I-enjoy mo habang kaya mo pa, Ferdinand. Ang pangunahing tolda ay nahahati sa iba't ibang seating areas. Sa gitna ay may malalaking bilog na mesa na may puting mantel, mga upuan na nababalutan ng gintong ribbon at mga sariwang liryo. Doon nakaupo ang mga VIP na bisita, ang mga kasosyo ni Ferdinand at ang mga elitistang kaibigan ni Aling Linda. Hinawakan ni Tonyo ang aking kamay patungo sa isa sa mga bilog na mesa na bakante pa sa ikalawang hilera, kung saan dapat magtipon ang malapit na pamilya. Gayunpaman, habang papalapit kami sa mesa, lumapit si Leticia na halos tumatakbo. Hoy, sandali, Tonyo! Pinigilan ni Leticia ang likod ng upuan ng biglaan. Reserved ang mesang ito. Reserved? Paanong reserved, Leticia? Ito ang mesa ng pamilya. Kapatid mo ako, sagot ni Tonyo na naguguluhan. Ipinatong ni Leticia ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tiningnan kami ng may nakataas na kilay. Oo, pamilya. Ngunit ang mesang ito ay eksklusibo para sa pamilya at mga bisita ni Ferdinand. Darating ang kanyang mga amo. Paano sila uupo sa tabi ng mga taong amoy usok ng repair shop at kusina? Matatakot ang aming mahahalagang bisita. Humihinga ng malalim si Tonyo. Pinipigilan ang galit na malapit ng sumabog. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Kapatid mo ako. Ang maliit na pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ni Aling Linda, na agad na lumapit. Ano ba ang gulo na ito, Tonyo? Huwag mo akong ipahiya sa harap ng aking mga kaibigan. Nanay, hindi kami pinapayagan ni Leticia na umupo sa mesa familiar, sabi ni Tonyo, umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang ina. Sa halip na ipagtanggol siya, umirap si Aling Linda. Siyempre, tama si Leticia. Ang mga bisita ni Ferdinand ay mga taong nakakurbatang may mataas na pinag-aralan. Hindi sila kasing antas mo, na buong araw ay nababalutan ng grasa at lalo na ang asawa mo. Itinuro ako ni Aling Linda ng direkta sa mukha. Ang hitsura niya ay nakakapanakit sa mata. Sige, umupo kayo doon sa likod. Itinuro ni Aling Linda ang isang sulok sa pinakamalayong bahagi, malapit sa daanan patungo sa kusina at sa basurahan ng catering. Doon ay mayroong isang lumang square wooden folding table na may kupas na pintura at 2 pulang plastik na upuan, tulad ng ginagamit sa mga bar sa kapitbahayan. Walang puting mantel, walang liryo, at lalong wala namang gintong ribbon. Ang mesa ay sinadyang ilagay doon, hiwalay sa selebrasyon. Sinasabi mo na uupo ako diyan, sa tabi ng lababo? Nanginginig ang boses ni Tonyo, isang halo ng galit at matinding sakit. Anong anak ang hindi masisira ang puso kapag tinatrato bilang pinakamababang uri ng kanyang sariling ina? Mahigpit kong pinisil ang braso ni Tonyo, hinaplos ito ng mahina. Ayos lang, mahal. Doon tayo mas magiging tahimik, mas kaunting ingay. Tara na, pakiusap ko. Hindi ko gustong sumabog si Tonyo ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang dramang ito ay nangangailangan ng mas malaking entablado para sa kanyang pagtatapos. Nang may pagod na hakbang at nakayukong ulo, sumunod si Tonyo. Naglakad kami sa gitna ng mapanuksong tingin at mapanlait na bulungan ng mga bisita patungo sa lumang mesa sa sulok ng kusina. Ang agwat sa pagitan ng mahihirap at mayayaman ay malupit na iginuhit ng aking biyenan sa araw na iyon. 12:00 na ng tanghali. Tapos na ang opening ceremony at ang pagpapakita ng bahay. Oras na para kumain. Ang mga waiter, na nakasuot ng perpektong uniforme,
ay nagsimulang buksan ang mga takip ng stainless steel trays sa pangunahing buffet table. Umakyat ang usok. Nagdadala ng masasarap na amoy. Mayroong peppered sirloin, inihaw na hipon, stuffed chicken, salmon salad, at iba't ibang dessert tulad ng leche flan at fruit cocktails. Nagsimulang pumila ang mga bisita, kumuha ng puting porselanang plato at pinuno ito ng luhong pagkain. Mula sa aming sulok malapit sa kusina, tiningnan ko si Tonyo. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Noong gabi bago nito ay nagtrabaho siya hanggang gabi upang ayusin ang diesel engine ng isang customer at ngayong umaga ay wala siyang oras upang mag-almusal ng maayos dahil sa pagmamadali namin. Tahimik na umungol ang kanyang tiyan. Mahal, gutom ka ba? Hintay ka, kukuha ako ng pagkain, sabi ko habang tumatayo mula sa pulang plastik na upuan. Naglakad ako patungo sa pangunahing buffet table. Nabawasan na ang pila dahil ang karamihan sa mga bisita ay nakaupo na at nasisiyahan sa kanilang mga pagkain. Kumuha ako ng plato at habang sasalinan ko na ang sarili ko ng mainit na puting kanin, isang kamay na may matingkad na pulang kuko ang pumigil sa aking sandok. Si Leticia ito. Hoy, nena, ano ang ginagawa mo? Tanong niya sa isang peking mataas na tono, sapat upang mapalingon ang ilan sa mga kaibigan ng kanyang ina. Kukuha ako ng pagkain para kay Tonyo. Wala pa siyang kinakain mula pa kaninang umaga, sagot ko ng buong pasensya na aking kayang ibigay. Kinuha ni Leticia ang plato mula sa aking mga kamay at ibinalik ito sa bunton. Ay, nena, napakamahal ng catering na ito. Nag-order kami bawat ulo. Tamang-tama lang ang mga rasyon para sa mga VIP na bisita at mga kaibigan ng nanay ko. Kung kayo ni Tonyo ang kakain nito, at kung sakaling may bisita si Ferdinand na hindi naabutan, malaki ang gastos ni Ferdinand sa catering na ito. Tiningnan ko si Leticia ng matalim. Leticia, ito ay isang family gathering. Kapatid mo si Tonyo. Mahalaga ba talaga sa iyo ang mga tagalabas kaysa sa gutom ng sarili mong kapatid? Tingnan mo, ang mga tagalabas ang nagdadala ng kasaganaan sa karera ng asawa ko. At ano ang dinadala ni Tonyo dito? Isang simpleng cake sa isang maruming plastic box. Ngumiti si Leticia nang mapanukso. Tsaka, ang mga tiyan ninyo ay tiyan ng mahihirap. Hindi kayo sanay kumain ng sirloin steak at hipon na ganito kalaki? Baka magka-indigestion pa kayo. Sige, bumalik ka sa iyong mesa. Kung may matira pang buto o sarsa, dadalhin na lang sa inyo. Malalim akong huminga. Nagsimulang kumulo ang galit sa aking ulo. Gusto kong kunin ang aking cellphone mula sa aking bag, tawagan ang head ng Human Resources, at utusan ang pagpapatalsik ng kanyang asawa sa sandaling iyon. Ngunit hindi. Ang kasukdulan ng drama ay kailangang maging perpekto. Hindi ko ito maaaring sirain dahil sa isang panandaliang emosyon. Umikot ako at bumalik sa aking nag-iisang sulok, malapit sa kusina na walang dala. Tiningnan ako ni Tonyo nang may mga matang puno ng tanong nang makita na wala akong dalang anuman. At ang pagkain. Nena, naubos na ba? Tanong niya nang walang mali siya. Dahan-dahan akong umiling. Nilunok ang pait na laway. Sabi ni Leticia. Sakto lang ang catering para sa mga VIP na bisita, mahal. Sinabihan niya tayong maghintay. Nanatili si Tonyo sa katahimikan. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa na gawa sa kahoy kaya lumitaw ang kanyang mga ugat. Hindi siya galit sa akin. Galit siya sa realidad. Galit siya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nagpatuloy ang handaan. Ang tunog ng mga tinidor at kutsara laban sa porselana ay harmonyoso na sinasalita ng mga tawa ni Leticia, Ferdinand at Aling Linda na abala sa pagpapuri sa mga mayamang kasosyo sa negosyo. Samantala, sa sulok ng kusina, kaming dalawa ay tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang kaguluhan na parang mga hindi imbitadong manonood. Ang uhaw ay nagsimulang sumakit sa aking lalamunan. Bukod pa rito, matindi ang init ng tanghali at patay ang bentilador sa likuran. Ilang sandali pa, si Ineng, ang katulong ni Aling Linda, ay lumapit sa aming mesa nang nagmamadali. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pagkabahala at yumuko siya ng may halatang ekspresyon ng pagkakasala. May dala siyang isang maliit na kupas na tray. Kuya Tonyo, Ate Nena, patawarin niyo po ako. Sabi ni Ineng na nanginginig ang boses, pinipigilan ang luha. Inilagay niya ang laman ng tray sa aming kahoy na mesa. Hindi ito isang porselanang plato na may hipon o baka, kundi isang maliit na plastik na plato na may kupas na berdeng kulay. Sa ibabaw nito ay may 3 piraso ng tortang talong
na halatang lumiit, mamantika, malamig, at matigas. Sa tabi ng plato, nag-iwan si Ineng ng 2 basong puno ng tubig mula sa gripo nang walang kahit isang piraso ng yelo. Tiningnan ko ang pagkain sa harap ko. Malamig na tortang talong at tubig. Ineng, ano ito? Tanong ni Tonyo sa garalgal na boses. Pinilipit ni Ineng ang kanyang apron nang hindi naglakas loob na tumingin sa kanya sa mata. Ito po ang inutos ni Aling Linda sa akin. Kuya Tonyo, sabi niya po na hindi ninyo pwedeng hawakan ang pagkain sa harap. Sinabihan niya po ako na kunin ang mga tira-tirang tortang talong mula sa almusal para sa inyo. Patawarin niyo po ako, Kuya Tonyo. Hindi ko po kayang suwayin siya. Nagsimulang bumagsak ang luha ni Ineng. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa kusina. Ang hangin sa paligid ko ay tila nagyelo. Tiningnan ko ang mamantika na tortang talong. Maging ang isang pusang kalye ay kakain ng mas mahusay kaysa rito. Sa malayo, nakita ko si Aling Linda na nakatingin sa aming mesa. Ngumiti siya ng bahagya at saka may ibinulong kay Leticia at Ferdinand. Mahina silang nagtawanan. Isang nakakahiya na tawa na dumurog sa aking puso. Sadyang ginawa nila ito. Ipinagmamalaki nila ang aming kahirapan at kawalan ng kapangyarihan sa harap ng lahat upang pakainin ang kanilang sariling kayabangan. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang tibok ng aking puso na nagsisimula ng bumilis. Tiningnan ko ang relo sa aking pulso. Alas, usok limbak hisena. Halos oras na. Kumain ka, mahal. Mahinahon kong sabi. Sinubukan kong ngumiti habang inilalapit ang plastik na plato na may matigas na tortang talong kay Tonyo. Ayos lang. Masarap din ang tortang talong kapag gutom, ngunit hindi sumagot si Tonyo. Ang kanyang tingin ay blanko, nakatitig sa 2 baso ng tubig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Biglang tumayo si Tonyo. Tumumba ang plastik na upuan na may malakas na tunog na nagpatahimik sa classical music at nagpatigil sa mga usapan sa pangunahing tolda. Lahat ng tingin, 12-12 ng pares ng mga mata ng mga VIP na bisita at ng pamilya ay nakatutok sa amin. Sa aming maruming sulok ng kusina, naglakad si Tonyo ng malalaking hakbang. Pula ang kanyang mga mata, mahigpit ang kanyang panga. Nagulantang ako at dali-daling tumayo. Hinahabol siya, sinisikap na hawakan ang kanyang braso. Mahal, wag pakiusap, ngunit hindi na mapigil si Tonyo. Ang kanyang pasensya bilang isang anak na paulit-ulit na nilalapastangan ay naubos na. Huminto siya sa mismong harap ng pangunahing mesa, kung saan si Aling Linda, Leticia, at Ferdinand ay nasisiyahan sa fruit salad na inihanda sa kristal na baso. Ano ang ibig sabihin nito, nanay? Ang boses ni Tonyo ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Inimbitahan mo kami dito, para lang ipahiya at ipagtawanan kami sa harap ng lahat. Biglang ibinaba ni Aling Linda ang kutsara ng fruit salad. Tumayo siya at mapanghamak na tiningnan ang kanyang sariling anak. Bakit ka sumisigaw? Ipinapahiya mo ako. Tingnan mo, lahat ng bisita ay nakatingin sa iyo. Ang probinsyano. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo. Ganti ni Tonyo nang may parehong lakas. Itinuro niya ang aming miserable na mesa. Inilayo mo kami sa pamilya. Ipinagbawal mo ang disenteng pagkain sa asawa ko. At ngayon ay sinasabi mo kay Ineng na bigyan kami ng tirang matigas na tortang talong at tubig mula sa gripo. Ano ang tingin mo sa amin, nanay? Sa anak mo at sa manugang mo? Mga pulubi? Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga bisita. Tumayo rin si Leticia. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan dahil nasisira ang kanyang party. Tonyo, ikaw ay walang utang na loob. Dapat kang maging masaya na inimbitahan ka namin at binigyan ka ng libreng pagkain at nagrereklamo ka pa. Ano ba ang ambag mo sa party na ito? Isang simpleng cake at nagmamayabang ka pa. Tumayo si Ferdinand sa tabi ni Leticia. Inaayos ang kwelyo ng kanyang jacket ng may kayabangan. Tama na, Tonyo. Kung hindi nyo kayang mabuhay ng marangal, huwag nyong sisihin ang mga nagtagumpay. Ang pagkain dito ay masyadong mahal para sa inyong mga tiyan. Tanggapin nyo ang inyong kapalaran. Ang mga salita ni Ferdinand ay parang gasolina na nagdagdag ng apoy. Sumugod si Tonyo upang hawakan ang kwelyo ng jacket ni Ferdinand, ngunit pinigilan ko siya ng buong lakas mula sa likuran. Mahal, tama na. Tandaan mo, walang karahasan. Uwi na tayo, okay? Bulong ko, sinisikap na pakalmahin ang kanyang galit. Ngunit ang huling pahayag ni Aling Linda ang nagtala ng record ng kalupitan sa araw na iyon.
Ipinatong ng biyanan ang kanyang mga kamay sa baywang at tiningnan ako ng direkta sa mata na may hubad na puot. Bitawan mo ang asawa mo, Nena. Sigaw ni Aling Linda sa isang boses na napakatalim na sinigurado niyang marinig siya ng lahat sa bahay. Huwag kang magkunwari na banal dito. Lahat ito ay kasalanan mo. Mula nang pakasalan ni Tonyo ang isang mahirap at miserable na babae tulad mo, nasira ang kanyang buhay. Ikaw ay isang parasito, isang uod. Itinuro ako ni Aling Linda ng direkta sa mukha gamit ang kanyang nanginginig na daliri sa galit. Pakinggan mo ako ng mabuti, pobreng babae. Tumahimik ka. Tonyo, ang asawa mo ay hindi karapat-dapat kumain ng maayos sa bahay ko. Ang tubig at ang tirang torta ay sapat na para sa isang babae na nabubuhay lang sa iyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong party. Walang nangahas na magsalita, maging ang tunog ng mga kubyertos laban sa mga plato ay tumigil. Masyadong malupit ang pangungusap, masyadong nakakababa ng dangal ng isang tao. Nananatili si Tonyo na paralisado, na may luha ng galit at sakit na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isang bigo siyang asawa dahil hindi niya maprotektahan ang kanyang asawa mula sa mga panlalait ng kanyang sariling ina. Tinakpan ng mga kaibigan ni Aling Linda ang kanilang mga bibig, gulat na gulat. Ilang kalalakihan ang umiling, hindi makapaniwala na isang matinding family drama ang nangyayari sa isang selebrasyon. Ngumiti si Leticia at Ferdinand ng mapanukso. Pakiramdam nila ay nagtagumpay sila sa pagdurog ng aming dangal sa ilalim. Ngunit sa gitna ng katahimikan at mga tingin ng awa mula sa lahat, hindi ako umiyak. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Sa halip na yumuko sa kahihiyan, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang aking likod ay tuwid na tuwid. Ang aking tingin, na dati ay nagmamakaawa, ay naging tulad ng isang agila. Matalim, malamig, at kalkulado. Binitawan ko ang braso ni Tonyo at hinawakan ang kanyang kamay ng mahina. Tiningnan ko ng direkta sa mata si Aling Linda at pagkatapos ay si Ferdinand. Isang banayad ng ngiti. Napakanipis na tila isang grimace ang nabuo sa aking labi. Ang katahimikan bago ang bagyo. Salamat sa tubig at sa tortang talong, Aling Linda. Naaalala ko ang handaan na ito ng napakalinaw, mahinahon kong sabi, ngunit sa isang tunong napakalamig na nagpanginginig sa ilan sa mga nakarinig sa akin. Huminga ng malalim si Aling Linda nang may paghamak. Ha, napakatapang. At ano ang plano mong gawin? Ang pangungusap ni Aling Linda ay naputol. Mula sa kalye, narinig ang isang mahaba at nakakabinging sirena. Nio! Nio! Nino! Ang tunog ng mga sirena. Hindi isa, kundi marami. Mabilis silang lumalapit sa magandang bahay ni Aling Linda. Binabasag ang katahimikan ng marangyang residential area. Dahan-dahang narinig ang ugong ng mga motorsiklo ng pulisya na pumapasok sa bakuran, na sinusundan ng isang convoy ng 3 makinang na itim na SUV na may official plate number. Lahat ng nasa tolda ay natigilan, sabay-sabay na lumilingon sa entrada. Ang mayabang na mukha ni Aling Linda at ang mapanuksong ngiti ni Leticia ay agad na nawala, napalitan ng pagkalito at matinding pag-asa. Lumaki ang mga mata ni Ferdinand. Iniisip na ang kanyang mga pagmamayabang at panalangin ay nagkatotoo. Dumating na ang pinakamahalagang bisita, tapos na ang oras ng mga laro. Ngayon ay turn na ng tunay na may-ari ng foundation. Ang dakilang ginang ng puso ng Pilipinas Foundation ay sasakop sa laro. Ang tunog ng mga sirena ay sumira sa kapaligiran ng party. Ang classical instrumental music na tumutugtog sa mga speaker ay tila biglang hindi angkop. Lahat ng bisita, nang walang pagbubukod, ay iniwan ang kanilang mga plato at baso. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pangunahing bakal na gate. 2 malaking puting motorsiklo ng pulisya ang unang pumasok. Ang kanilang umiikot na asul na ilaw ay nakakasilaw sa mga naroroon at pinilit ang security guard ni Aling Linda na dali-daling ilipat ang mga halaman upang linisin ang daanan. Sa likod nila, dahan-dahang pumasok ang 3 itim na SUV, mga Toyota Land Cruiser. Ang kanilang mga bintana ay kasing itim ng gabi, ngunit ang nakakapigil hininga sa lahat ay ang plate number ng sentral na sasakyan, isang official plate mula sa State Vehicle Pool. Ang kapaligiran, na dati ay puno ng mga mapanlait na tawa, ay naging isang bulungan ng pagkamangha at takot. Iyan ay kotse ng isang ministro. Tama ba? Bulong ng isa sa mga kasosyo ni Ferdinand
na may malalaking mata. Hindi ka panipaniwala. Totoo bang inimbitahan ni Ferdinand ang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa selebrasyon ng kanyang biyenan? Mayroon siyang kahanga-hangang koneksyon. Dagdag ng isa pa. Sa pangunahing mesa, tumayo si Aling Linda. Pinapalaki ang kanyang dibdib sa pagmamalaki kaya ang kanyang pulang damit ay tila lalong masikip. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang matingkad na pulang labi. Kinabig niya ang braso ni Leticia nang may kagalakan. Leticia, tingnan mo iyan. Ang asawa mo ay pambihira. Nagawa niyang dalhin ang isang ministro sa bahay ko. Si Tonyo at Nena ay mamatay sa inggit kapag nakita nila ito. Sabi ni Aling Linda, pinipigilan ng tawa. Si Leticia ay kasing excited. Dali-dali niyang inayos ang kanyang blue silk dress. Inayos niya ang kanyang diamond necklace at hinawakan ang braso ni Ferdinand. Mahal, bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon kang ganitong malaking sorpresa? Ikaw ay hindi ka panipaniwala, mahal. Mas mahal kita. Pinangaralan siya ni Leticia sa isang sadyang malakas na boses para marinig ng ibang kababaihan. Si Ferdinand, sa totoo lang, ay lubos na naguguluhan. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Madalas siyang magmayabang na mayroon siyang koneksyon sa kapital, ngunit ang kanyang posisyon ay isa lamang middle-level director. Hindi niya kailanman nagpadala ng imbitasyon sa anumang ministeryo. Kung para makakuha ng tender ay kailangan niyang mangsuhol, paano niya maiimbitahan ng isang ministro? Naisip niya, marahil ito ay isang mataas na ehekutibo mula sa head office na nasa opisyal na pagbisita at dumaan upang batiin ako dahil ang pangalan ko ay sumisikat sa kumpanya. Nang may pamamaga ng dibdib at isang ngiti ng kumpiyansa, inayos ni Ferdinand ang kwelyo ng kanyang jacket. Wala ito, mahal. Business contacts. Alam mo naman na ang asawa mo ay isang mahalagang tao. Tara, nanay. Leticia, salubungin natin ang ating pinakamahalagang bisita. Ang tatlo, simbolo ng kayabangan ng pamilya, ay naglakad ng nakataas ang baba sa gitna ng karamihan patungo sa bakuran kung saan huminto ang komboy. Samantala, sa miserable na sulok ng kusina, nanatili si Tonyo na paralisado na may mabilis na paghinga. Tiningnan niya ang komboy ng mga kotse nang may pagkalito at pagkatapos ay bumaling sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Nena, lalong tumataas si Ferdinand. Ang mga taong tulad natin ay hindi kailanman mananalo laban sa kanyang pera at kapangyarihan. Umalis na tayo ngayon sa likod na pinto. Ngumiti ako sa kanya ng may matamis na ngiti, isang matinding tamis. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na pinisil. Tonyo, magtiwala ka sa akin. Hindi mo ba nakikita na nagdala sila ng isang politiko? Ang nanay ko ay lalong magiging malupit sa atin pagkatapos nito. Magtiwala ka sa akin, mahal. Ulit ko. Sa pagkakataong ito ay may mas matatag na tono. Tinitingnan siya ng direkta sa mata. Ngayon, walang aalis sa likod na pinto. Dito lang tayo nakaupo. Panoorin lang natin ang palabas. Nilunok ni Tonyo ang kanyang laway. Ngunit sa huli ay dahan-dahan siyang muling umupo sa kanyang pulang plastik na upuan. Umupo din ako, elegante na nakahalukip-kip ang mga binti at nakapatong ang mga kamay sa aking kandungan. Diretso akong tumingin sa eksena na nagaganap sa harap namin. Tapos na ang pampagana ng mga pagpapahiya, oras na para ihain ang pangunahing putahe. Bumukas ang pinto ng itim na SUV sa gitna. Ilang malalaking lalaki na nakasuot ng shirt at may earpiece sa tenga ang unang bumaba, sinisigurado ang lugar. Matindi silang tumingin sa karamihan, na ngayon ay naggrupo sa isang semicircle. Pagkatapos ay bumaba ang isang lalaki na nasa edad na may kulay abong buhok sa sentido. Nakasuot siya ng isang perpektong puting shirt na walang kurbata, na nakatiklop ang mga manggas hanggang sa siko na nagpapahayag ng isang aura ng praktikal at autoritatibong lider. Siya si G. Valbuena, ang ministro na kumokontrol sa bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto sa infrastruktura sa bansa, pagkakasampa pa lang ni G. Valbuena sa bakuran ni Aling Linda. Sumugod si Ferdinand na humaharang sa mga katulong. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pinakamabait at propesyonal na ngiti na kaya niyang gawin at mahigpit niyang inilahad ang kanyang kamay. Magandang hapon po, Ginoong Ministro. Isang pambihirang karangalan po para sa aming pamilya na tanggapin kayo sa aming simpleng tirahan. Ako po si Ferdinand Reyes, direktor ng Puso ng Pilipinas Foundation at host ng kaganapang ito, bati ni Ferdinand ng malakas. Sadyang ipinagyayabang ang kanyang posisyon sa harap ng kanyang mga kasosyo. Sa likod niya, si Aling Linda ay magalang na yumuyukod na tila isang dalaga.
Habang si Leticia ay matamis na ngumiti, pinapakita ang lahat ng kanyang ngipin. Huminto si G. Valbuena. Tiningnan ang nakalahad na kamay ni Ferdinand ng may malamig na ekspresyon. Walang bakas ng ngiti sa kanyang seryosong mukha. Ang kanyang mga matang tulad ng lawin ay sinuri ang anyo ni Ferdinand mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang walang halaga na bagay. Katahimikan. Lumipas ang 1, 2, 3 segundo. Ang kamay ni Ferdinand ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsimulang magmukhang pilit. Isang patak ng malamig na pawis, na kasing laki ng butil ng mais ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang bakit hindi ginantihan ng ministro ang pagbati niya. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Ang kapaligiran ay biglang naging tense at hindi komportable. Pakiusap, sa wakas ay bumasag ang bariton na boses ni G. Valbuena sa katahimutan. Hindi ako pumunta dito para sa iyo. Maikli, direkta, at nakakawasak ang pangungusap. Ganap na hindi pinansin ni G. Valbuena ang kamay ni Ferdinand at nilibot siya, nilampasan siya na tila isang poste ng ilaw. Nganga si Ferdinand. Dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ang kanyang mga kasosyo, na dati ay bumubulong ng may paghanga, ngayon ay pinipigilan ang kanilang tawa. Nagkatinginan si Aling Linda at Leticia ng lubos na naguguluhan. Pero Ginoong Ministro, sinubukan ni Aling Linda, naglakas loob na sundan ang mga yapak ni G. Valbuena. Ito po ang selebrasyon ng aming bahay. Kung hindi niyo po hinahanap ang aking matagumpay na manugang, sino po ang hinahanap niyo dito? Hindi pinansin ni G. Valbuena ang mga salita ni Aling Linda. Huminto siya sa gitna ng pangunahing tolda, hindi pinansin ang mga bilog na mesa na may gintong ribbon at ang mga luhong pagkain. Ang kanyang matalim na mga mata ay sinuri ang bawat sulok ng party, naghahanap ng isang pamilyar na figura. Pagkatapos, tumigil ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang lumang kahoy na mesa sa pinakamalayong sulok. Malapit sa madilim na daanan ng kusina. Isang mesa kung saan mayroon lamang isang plastik na plato na may tirang tortang talong at 2 baso ng tubig. Ang mesa kung saan nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng kupas na peach-colored na damit na tuwid ang likod, nakatitig sa kanya ng may nakamamatay na katahimikan. Malalim na bumuntong hininga si G. Valbuena. Inayos ang kwelyo ng kanyang shirt at nagsimulang maglakad ng direkta patungo sa mapagpakumbabang sulok na iyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at matatag sa sahig na may tile. Ang bawat hakbang ay tila sumisipsip ng oxygen sa hangin. Ang karamihan ng mga bisita ay automatikong lumayo, binubuksan ang daanan para sa kanya. Lahat ay sumusunod sa direksyon ng kanyang mga hakbang. Saan pupunta ang ministro? Pupunta siya sa dirty kitchen. Bakit siya pupunta sa likuran? Sagot ng isa pa na naguguluhan. Si Ferdinand, Aling Linda, at Leticia ay mabilis na sumunod sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ni Ferdinand na parang tambol. May mali, may napakamaling nangyayari. Ang kanyang survival instinct ay sumisigaw ng babala. Lumampas si G. Valbuena sa mga VIP tables. Lumampas siya sa luhong pagkain. Hindi pinansin ang lahat ng peking kayamanan at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa mesa kung saan kami ni Tonyo. Nang makita ang isang ministro na direktang lumalakad patungo sa kanya, namutla si Tonyo. Tumayo siya ng may instinct, nanginginig sa takot. Naisip niya na ang politiko ay dumating upang pagsabihan siya dahil sa paggawa ng eskandalo. Tumayo ka, nena. Papunta siya dito. Nagkaproblema tayo. Siguradong ipinadala siya ni Ferdinand upang paalisin tayo. Bulong ni Tonyo na hinihila ang manggas ng aking damit. Hindi ako gumalaw. Nananatili akong nakaupo ng elegante, nakahalukip-kip ang mga binti at nakapatong ang mga kamay sa aking kandungan. Diretso akong tumingin sa mga mata ni G. Valbuena, na ngayon ay wala pang 1 metro ang layo. Huminto ang ministro. Mabilis na bumuo ang kanyang mga katulong ng isang semicircular na harang sa likuran niya, pinipigilan ng ibang bisita na lumapit. Si Aling Linda, Leticia, at Ferdinand ay naipit sa labas ng harang, inuunat ang kanilang mga leeg upang makita kung ano ang nangyayari. Ang katahimikan ay ganap, tila kami ay nasa walang hangin na espasyo. Maging ang huni ng mga ibon ay tila tumahimik sa takot. Pagkatapos ay nangyari ang eksena na mananatili magpakailanman sa alaala ng lahat ng naroroon. Ang eksena na magpapahirap sa mga gabi ni Aling Linda at Ferdinand sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si G. Valbuena,
Ang ministro na kumokontrol sa bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto ay yumuko, pinagsama ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at yumukod ng 45 degrees sa akin. Isang senyales ng pinakamataas na paggalang, karaniwang nakareserba lamang para sa mga pinuno ng estado. Magandang hapon po, Ginang Elena Castillo. Humihingi po ako ng libong paumanhin sa aking pangahas na pag-istorbo sa inyong pribadong oras kasama ang inyong pamilya. Talagang kailangan ko lang po ng 5 minuto ng inyong oras. Ang boses ni G. Valbuena ay malinaw, matatag, at umalingaw-ngaw sa buong tolda. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Si Tonyo, na nakatayo sa tabi ko, ay nganga, hindi makapaniwala. Nanlambot ang kanyang mga binti, kaya napaupo siyang muli sa plastik na upuan. Tiningnan niya ako, at pagkatapos ay ang ministro ng paulit-ulit, tila ang kanyang utak ay biglang nagka-short circuit. Sa labas ng harang ng mga katulong, halos lumabas ang mga mata ni Aling Linda. Tinakpan ni Leticia ang kanyang bibig, gamit ang 2 kamay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig ng husto kaya umalog ang kanyang silk dress. Si Ferdinand, ang mukha ng mayabang na lalaki, ay hindi na pula, ito ay kasing puti ng papel. Lahat ng dugo ay tila umalis sa kanyang katawan. Elena Castillo. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Ferdinand na parang kampana ng kamatayan. Ngumiti ako ng bahagya, isang eleganteng ngiti na hindi ko kailanman ibinigay sa pamilya ng aking biyenan. Inilahad ko ang aking kanang kamay, senyales kay G. Valbuena na tumayo ng tuwid. Pakiusap G. Valbuena, hindi na kailangan na maging ganoon formal dito. Alam niyo naman na hindi ko gusto ang mga seremonya na nakakaakit ng atensyon, sagot ko sa isang mahinahon na tono, ngunit puno ng autoridad. Ang malambing at inosenteng boses ni Nena ay nawala, napalitan ng boses ng dakilang ginang na kumokontrol sa isang dambuhalang conglomerate. Siyempre po, Ginang Castillo, mabilis na sagot ni G. Valbuena. Sumenyas siya sa kanyang katulong. Isang lalaki na nakasuot ng perpektong suit ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown leather folder. Maingat na binuksan ni G. Valbuena ito at iniharap sa akin. Ang acquisition file para sa mga lupain sa baybayin na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na inutos niyo po kahapon ay na-review na sa ministeryo. Lahat po ng legalidad ay malinis. Naghihintay na lang po kami sa inyong pirma bilang major shareholder at strategic advisor ng Puso ng Pilipinas Foundation bago namin ito ipahayag sa publiko bukas ng umaga. Puso ng Pilipinas Foundation. Ang 2 salitang iyon ay tumama sa karamihan na parang atomic bomb. Ang mga bulungan na dati ay pinipigilan ay sumabog sa isang bulungan ng takot. Puso ng Pilipinas Foundation? Hindi iyan ang kumpanya ni Ferdinand. Teka, major shareholder? Ang asawa ng mekaniko ang pinakamataas na pinuno ng Puso ng Pilipinas Foundation. Hindi ka pani-paniwala. Ang kanilang manugang ay nag-iimbestiga pala sa lahat ng oras. Sa labas ng harang, tuluyang nanlamig ang mga binti ni Ferdinand. Napatumba siya at bumangga sa isang poste ng tolda. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumausdos hanggang sa lumuhod siya sa artipisyal na damo. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod at ang kanyang mukha at shirt. Bilang isang middle-level director, alam na alam ni Ferdinand kung sino ang may ganap na kapangyarihan sa kanyang kumpanya. Ang pagkakakilanlan ng taong iyon ay palaging isang sikreto na mahigpit na binabantayan ng board of directors. Walang sinuman ang nakakita sa mukha ng may-ari. Ang alam lamang nila ay ang kanyang pangalan mula sa mga internal na high-level na dokumento, Elena Castillo. At ang katotohanan na ang babaeng nakasuot ng kupas na damit, nakakataas-taas niya lang, at binigyan niya ng tirang tortang talong, ay ang pinakamataas na pinuno ng kumpanya kung saan siya nabubuhay. Ito ang pinakamasamang bangungot na maaaring maranasan ng isang tao. Kinuha ko ang isang gintong fountain pen na magalang na inalok ni G. Valbuena nang hindi na kailangang basahin muli dahil na-review na ito ng aking secret audit team noong nakaraang gabi. Pinirmahan ko ang aking komplikadong pirma sa opisyal na papel. Mahusay. Siguraduhin na walang residente ng baybayin ang mapinsala sa proseso ng expropriation, G. Valbuena. Kung makakatanggap ako ng isang ulat na pinaghihirapan ang buhay ng mga lokal, i-freeze ko ang pondo ng Puso ng Pilipinas Foundation para sa proyektong ito sa sandaling ito. Naiintindihan ba? Matigas kong sabi. Lubos na naiintindihan po, Ginang Castillo. Ako po mismo ang magbabantay. Sagot ni G.
Valbuena ng buong paggalang. Tinatanggap ang folder ng 2 kamay. Tumango ako. Salamat sa pagdating mula sa malayo. Maaari na kayong bumalik sa kapital at pakiusap. Tiningnan ko nang may paghamak ang 3 piraso ng matigas na tortang talong sa plastik na plato. Patawarin niyo po ang pagtanggap ng pamilya ng aking asawa. Napaka-espesyal po nila sa pagtanggap ng kanilang mga bisita. Tiningnan ni G. Valbuena ang kahoy na mesa at pagkatapos ay tiningnan ng matalim si Aling Linda at Ferdinand na ngayon ay tila hinatulan at naghihintay ng kanilang pagbitay. Huminga ng malalim si Ministro Valbuena nang may paghamak. Malinaw ang kanyang pagkasuklam sa hindi pantay na pagtrato. Ako po ang humihingi ng tawad, Ginang Castillo. Ni isang diamante ay hindi nagniningning kung mahuhulog sa putikan. Ako po ay aalis na. Muling yumukod si G. Valbuena ng may paggalang. Nang tumalikod si G. Valbuena upang umalis, isang hysterical na sigaw ang bumasag sa kapaligiran. Sandali, may mali! Humarang si Aling Linda ng biglaan sa harang ng mga katulong. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Itinuro niya ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang pagtanggi ay sumakop sa kanyang isip. Hindi siya handang tanggapin na ang babaeng nilapastangan niya nang matagal ay mas mataas ang katayuan sa lipunan kaysa sa uri na kanyang sinasamba. Ginoong Ministro, nagkamali po kayo ng tao. Huwag po kayong magpapalinlang sa babaeng ito. Sigaw ni Aling Linda, nawala sa sarili. Siya po ay si Nena lamang, isang mahirap na ulila na nabubuhay sa gastos ng anak ko. Ang kanyang trabaho ay magluto at maglaba sa isang masikip na inuupahang bahay. Imposibleng siya ang pinuno ng isang malaking kumpanya. Siya ay isang parasito. Siguradong binayaran siya para lang magkunwari. Nang marinig ang nakakabaliw na paratang na iyon, ang mukha ni G. Valbuena, na dati ay kalmado, ay agad na tumigas. Bilang isang mataas na opisyal, nasaktan ang kanyang karangalan sa ganoong paraan ng panlalait ng isang uhaw sa pagkilala na babae sa probinsya. Ingatan mo ang iyong salita, Ginang! Sigaw ni G. Valbuena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog, kaya agad na tumahimik at napaurong si Aling Linda. Sumugod si G. Valbuena. Tumayo sa harap niya at tiningnan siya ng may nakamamatay na tingin. Sa tingin mo ba ako, isang ministro ng estado, ay may oras upang makilahok sa isang murang drama sa inyong family dinner? Buksan mo ang iyong mga mata. Itinuro ako ni G. Valbuena. Ang babaeng ito na tinatawag mong parasito at mahirap ay nagbibigay ng 2 milyong piso bawat taon sa mga ampunan sa buong bansa. Ang buwis ng kanyang kumpanya ang nagtataguyod sa libu-libong mamamayan. Maaari niyang bilhin ang lahat ng inyong mga bahay, lupa, at ang dangal ng inyong pamilya nang hindi kailangan humingi ng 1 sentimo. Pagkatapos ay bumaling si G. Valbuena kay Ferdinand, na nakaluhod pa rin sa sahig, at ang inyong mahal na manugang, na napakadalas ninyong ipinagyayabang, patuloy niya ng may pagkasuklam, ay wala, kundi isang maliit na tauhan lamang. Isang simpleng empleyado sa isa sa 12 dosenang sangay na pag-aari ni Ginang Castillo. Ang sweldo na ginagamit niya upang magmayabang sa harap ninyo ay pera mula sa bulsa ng babaeng kakabigyan niyo lang ng tirang tortang talong. Ang realidad ay tumama kay Aling Linda nang may lakas ng 1,000 tonelada. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan siya. Bumagsak siya sa mga tile. Ang kanyang red lace dress ay ngayon ay nakakabaliw na marumi. Nganga ang kanyang bibig na parang isda na nasa labas ng tubig. Wala siyang masabi ni isang pantig. Umiiyak ng hysterical si Leticia sa tabi ng kanyang ina. Maputla ang mukha nang malaman na ang lahat ng kayamanan at branded na gamit na kanyang ipinagmamalaki ay nagmula sa charity ng babaeng lagi niyang nilalait. Tumalikod si G. Valbuena, muling binati ako mula sa malayo at lumabas ng matatag mula sa bakuran. Sinundan siya ng kanyang mga katulong, muling umalingaw-ngaw ang mga sirena, papalayo at nagdadala kasama ang huling bakas ng kayabangan ng pamilyang iyon. Ang tolda ay nanatili sa ganap na katahimikan, na binabasag lamang ng mga hikbi ni Leticia at ang mahirap na paghinga ni Ferdinand. Nagsimulang kunin ng mga bisita ang kanilang mga gamit, bumubulong ng may takot, at isa-isa silang umalis nang hindi nagpaalam. Ayaw nilang masama sa bagyo ng pagkasira na paparating. Bumaling ako upang tingnan ang lalaking nakaupo na parang isang estatwa sa tabi ko. Tonyo, ang aking minamahal na asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa akin nang may malalim na pagkalito
na halo-halo ng pagkagulat at sakit. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang akin. Nena, may utang ka sa akin na paliwanag. Ang boses ni Tonyo ay garalgal, halos pabulong. Puso ng Pilipinas Foundation, ang may-ari? Sino ka ba talaga sa 2 taon naming pagsasama? Sino ang katabi kong natutulog? Tiningnan ko ang mga mata ni Tonyo. Tinanggal ang lahat ng lamig sa aking mukha at bumalik sa pagiging mainit na nena, ang asawang labis na nagmamahal sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang 2 magaspang na kamay na may kalyo dahil sa langis at wrench at mahigpit na pinisil ang mga ito. Mahal, patawarin mo ako. Patawarin mo ako na ngayon ko lang sinabi ang totoo, sabi ko. Ang aking mga luha ay sa wakas ay bumagsak. Hindi ko sinasadyang lokohin ka, natatakot lang ako. Takot sa ano, nena? Nakukunin ko ang pera mo tulad ni Ferdinand? Ang tono ni Tonyo ay bahagyang nasaktan. Hindi iyan. Mabilis akong umiling. Bago kita nakilala, ang buhay ko ay napapalibutan ng mga linta na may mukha ng tao. Ang aking yumaong ama ay namatay dahil nilason ng kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo at ang aking ex-boyfriend, ang lalaking muntik ko ng pakasalan, 5 taon na ang nakalipas, ay lumabas na gusto lamang ang shares ng aking foundation at balak akong alisin pagkatapos ng kasal. Yumuko ako, hinayaan ang aking mga luha na basain ang likod ng kamay ni Tonyo. Ang trauma ng nakaraan ay masakit pa rin. Madilim ang mundo ko, mahal. Hindi ko alam kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa akin at kung sino ang gusto lamang ang aking pera. Ang bilyon-bilyong piso ay tila isang sumpa na umaakit ng kamatayan. Hanggang sa napagod ako, pinapalsipik ako ang aking pagkakakilanlan. Nag-arkila ako ng simpleng apartment at namuhay bilang isang normal na tao upang makahanap ng kapayapaan. Itinaas ko ang aking tingin at tiningnan ng malalim ang mga mata ng tapat na lalaki sa harap ko. At pagkatapos ay nakilala kita, ang masipag na Tonyo. Ang Tonyo na binasa ng ulan upang ipahiram ang kanyang kapote sa isang estranghero sa kalye, ang Tonyo na nagpakasal sa akin ng may simpleng dote, ngunit nangangakong aalagaan ako sa buong buhay, kahit kailangan nating kumain ng tinapay at tubig. Ngumiti ako sa gitna ng mga luha. Minahal mo ako noong wala akong anuman mahal. Hindi mo alam kung sino ako, ngunit nagtrabaho ka ng matagal sa repair shop para lang bilhan ako ng isang piraso ng aking paboritong cake. Ang katapatan na iyan ay isang kayamanan na hindi mabibili ng lahat ng pera ng puso ng Pilipinas Foundation. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan dahil gusto kong tangkilikin ang tapat na pag-ibig na ito ng kaunti pa. Ayokong baguhin ng kayamanan ang paraan ng pagtingin mo sa akin. Muling bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ang naririnig lang ay ang aking mahihinang hikbi. Dahan-dahan kong naramdaman ang magaspang na kamay ni Tonyo na gumagalaw. Pinupunasan ang mga luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Tiningnan ko siya. Walang galit sa kanyang mukha, tanging ginhawa at matinding pagmamahal. Ang tanga! Bulong ni Tonyo na mainit na ngumiti. Ang ngiti na laging nagpapa-inlove sa akin ng paulit-ulit. Sa tingin mo ba kung nalaman kong ikaw ay isang malaking negosyante, magiging isang spoiled na lalaki ako na nabubuhay sa iyo? Hindi, nena. Asawa mo ako. Ang aking tungkulin ay suportahan ka, protektahan ka mula sa lahat. Niyakap ako ni Tonyo. Isang mainit, malakas, at ligtas na yakap. Ang amoy ng pawis at isang bahagyang amoy ng langis mula sa kanyang katawan ay mas nakakaginhawa kaysa sa anumang imported na pabango na daan-daang piso. Pinapatawad kita, nena. Nena, salamat sa pagpili sa akin upang maging iyong kanlungan mula sa malupit na mundo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtago. Harapin natin ang lahat ng magkasama. Bulong ni Tonyo sa ibabaw ng aking ulo. Nang gabing iyon, ang mabigat na pasanin na nagpapahirap sa aking puso ay nawala ng walang bakas. Umiyak ako sa kanyang mga bisig, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil alam kong pinili ko ang tamang lalaki. Lumipas ang panahon ng walang awa. Ang sinabi ko sa party ay hindi isang walang laman na banta. Kinabukasan, ang bagyo ng pagkasira ay tumama ng totoo at walang awa sa pamilya ni Aling Linda. Sa ganap na 8:00, ang internal audit team ng Puso ng Pilipinas Foundation na sinamahan ng pulisya ay dumating sa opisina sa Cebu. Si Ferdinand ay inaresto sa kanyang opisina na may hindi maitatatwang ebidensya ng mga bank transfer na nagkakahalaga ng milyon-milyong hindi niya maaaring tanggihan. Inilabas siya mula sa gusali na nakaposas.
sa paningin ng lahat ng mga subordinate na kanyang pinahirapan. Wala nang bakas ng kayabangan, tanging ang duwag na pag-iyak ng isang tiwaling na huli. Hindi tumigil doon ang domino effect. Isang buwan pagkatapos, nagpasya ang korte na ang mga ari-arian na nakuha mula sa corruption ay dapat kumpiskahin upang mabayaran ang pagkalugi ng foundation. Ang bagong SUV na ipinagmamalaki ni Leticia ay kinumpiska, ang mga branded na bag, mga brilyanteng alahas, at ang gintong bracelet na madalas niyang ipinapakita ay ipinagbili sa subasta ng korte. At bilang karagdagan, ang klasikong European style na bahay ni Aling Linda ay sinelyuhan ng isang utos ng korte na nagsasabing ari-arian na kinumpiska ng estado. Sa araw ng pagpapaalis, umuulan ng bahagya. Kinailangan ni na Leticia at Aling Linda nakaladka rin ang kanilang mga maleta na puno ng natitirang murang damit palabas ng bakal na gate na labis nilang ipinagyayabang. Ang mga babaeng kasama nila noon ay nakatingin na lamang mula sa malayo, bumubulong ng may paghamak at tinatawanan ang pamilya ng mga manloloko na bumagsak sa kahihiyan. Patuloy na umiiyak si Aling Linda sa kanyang kapalaran. Ang kanyang marangyang damit ay napalitan ng isang kupas na bata. Si Leticia, na walang make-up o alahas, ay mukhang isang naglalakad na bangkay. Ang kanyang asawa ay nakakulong ng 7 taon. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay hinarang ang kanyang numero. Pareho silang napilitang umupa ng isang masikip na kwarto sa isang maruming boarding house malapit sa riles ng tren, isang lugar na mas miserable pa kaysa sa aking dating inuupahang bahay. Ilang beses akong nakakita ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero sa cellphone ni Tonyo. Ang mga nagmamakaawang mensahe sa WhatsApp ay dumating mula sa mga bagong numero na nagsasabing sila si Aling Linda at Leticia, humihingi ng pautang para kumain. Umiiyak sila, nagmamakaawa ng may passion, ngunit sandali lang tiningnan ni Tonyo ang mga mensahe at hinarang ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Lubos na sarado ang kanyang puso. Marahil ay malupit ito, ngunit ang sugat na idinulot nila sa kanya noong araw ng family dinner ay mas malupit. Mayroong napakamahal na presyo na dapat bayaran para sa kayabangan, at ang luha ng buwaya ay hindi makakabayad nito. Lumipas ang 6 na buwan mula ng insidente ng tubig at tirang tortang talong. Maraming bagay ang nagbago, ngunit marami pa ring nanatili. Hindi ko na itinago ang aking pagkakakilanlan. Hayagan kong inako ang ganap na kontrol sa puso ng Pilipinas Foundation bilang Executive Director. Ang Board of Directors, na nagduda sa akin sa aking kawalan, ngayon ay tahimik na sa aking katatagan at sa aking lalong tumatalas na diskarte sa negosyo. Ang mga proyekto ng infrastruktura ng gobyerno sa pakikipagtulungan sa amin ay umuusad ng maayos at si G. Valbuena ay lalong nagtitiwala sa akin bilang kanyang strategic advisor. Ngunit sa likod ng mga eleganteng suit at bilyon-bilyong halaga ng mga pulong ay nanatili akong si Nena. Ngayong umaga, muling napuno ang isang mas malaki at mas marangyang kusina ng amoy ng bawang at mantika. Lumipat kami sa isang bahay na may malaking hardin at mayayabong na puno sa labas ng syudad. Hindi ito magarbo, ngunit napaka-komportable at nilagyan ng high-level security system. Nena, nasaan ang aking kurbata? Narinig ang bariton na boses ni Tonyo mula sa kwarto. Ngumiti ako, ibinaba ang apoy sa kusina at nagtungo sa master bedroom. Nakatayo si Tonyo sa harap ng isang malaking salamin, hinahanap ang kanyang kurbata ng may pagkalito. Ang kanyang anyo ay nagbago ng 180 degrees. Ang kanyang mga kupas na shirt ay napalitan ng mga eleganteng custom-made suit na perpektong bumabalot sa kanyang matipuno na katawan. Oo, hindi na nakikipaglaban si Tonyo sa langis at wrench sa isang sirang repair shop. Nang ibunyag ko ang aking tunay na pagkakakilanlan, sa halip na basta na lang bigyan siya ng pera, inalok ko siya ng isang profesional na investment contract. Binigyan ko siya ng capital injection upang makapagbukas siya ng isang komprehensibong automotive service at spare parts center. Sa kanyang mataas na work ethics at katapatan, mabilis na lumago ang negosyo ni Tonyo. Ang kanyang maliit na repair shop ay naging Tonyo's Automotive Center, isang opisyal na 3-story workshop na may 12-dosenang profesional na mekaniko na naghahatid ng serbisyo sa daan-daang customer bawat araw. Ngayon ay siya ang general manager ng kanyang sariling negosyo, bunga ng kanyang pawis at katapatan. Kinuha ko ang isang navy blue na kurbata mula sa drawer. Tumayo ako nang nakatukod ang paa at mahusay na itali ang kurbata kay Tonyo. Mahal, direktor ka na at hindi ka pa rin marunong magtali ng kurbata, biro ko habang inaayos ang buhol.
Mahina akong tinawagan ni Tonyo at inakbayan ako, inilapit sa kanya. Kung marunong akong magtali ng kurbata mag-isa, wala na akong dahilan para alagaan ako ng dakilang ginang ng puso ng Pilipinas Foundation. Mahina kong kinurot ang kanyang dibdib. Tumatawa din. Tara, mag-almusal na tayo. Mahuhuli ka sa meeting mo sa suppliers. Umupo kami sa harap ng isa't isa sa malinis na kristal na mesa. Sa harap namin ay may toast na may kamatis at ham at, syempre, isang plato ng sariwang croissant. Habang ngumunguya, tiningnan ako ni Tonyo ng may pagmamahal. Alam mo, Nena, kahapon sa isang meeting, inalok ako ng isang kasosyo ng isang supply contract para sa spare parts na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Dati, sa simpleng pagkarinig pa lang ng libu-libong piso, nanginginig na ang mga kamay ko. At tinanggap mo? Tanong ko habang nagsasali ng tubig sa kanyang baso. Pina-review ko muna sa legal team ko. Ayokong maging padalos-dalos. Natuto ako sa iyo, mahal. Ang negosyo ay nangangailangan ng pag-iingat, hindi lang malalaking numero. Kinuha ni Tonyo ang kanyang baso ng tubig, tiningnan ito sandali, at pagkatapos ay ngumiti ng may pag-unawa. Ang tubig na ito ay mas matamis kaysa sa tubig sa family dinner na iyon, hindi ba? Sabi niya, binabasag ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding ginhawa. Ang madilim na nakaraan ay ngayon ay isang biro lamang sa pagitan namin. Tumawa ako ng malakas. Kinuha ko ang isang piraso ng croissant at inalok kay Tonyo. Siyempre, mahal, dahil sa bahay na ito, ang tubig at pagkain ay inihahain ng may pagmamahal, hindi may kayabangan. Kinagat ni Tonyo ang croissant ng may gana. Nang araw na iyon, magkasama kaming nagtrabaho. Dalawang kaluluwa na dating inalipusta hanggang sa pinakamababa, ay ngayon ay nasa tuktok ng mundo na nanatili sa parehong prinsipyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa kung gaano karaming ari-arian ang ipinagmamalaki mo, kundi kung gaano katapat ang puso mo kapag wala kang anuman.